Hello, my dear Virgo. Good morning to you and welcome back to Practical Mystic. Unang-una sa lahat, maraming salamat sa panonood, pakikinig. Thank you for the likes, shares, comments, and subscriptions for helping my channel grow. So, this time, let us know what's the message for you from the divine for this month of April. Sa pamamagitan ng mga cards na gagamitin ko, I'll be using the Lightseer Tarot deck, the Karma cards, the Tarot of Opposition, Beginner's Tarot deck, and the Lightseer. The Powerful Thought cards by Louise Hay. So, let's dive in. Kukuha ako ng 6 mula dito sa Lightseer Tarot deck. Universe, please, angels, my sisters, Elizabeth 13. What does my dear Virgo need to know for this month of April? Ayan, so ito na ang mga card para sa iyo. Simulan natin dito. Ito, meron tayong itong cards mula sa Lightseer Tarot deck, 3 mula sa Beginner Tarot deck, 3 sa Tarot of Opposition, 2 sa Karma cards, at 2 sa Powerful Thought cards by Louise Hay. Okay, so ang pinakaunang card is tinatawag na The Hermit. The Hermit mode. This is the Hermit in reverse. Ibig sabihin, hindi ka nagkakaroon ng pagkakataon na magnilay-nilay para magkaroon ng self-reflection or isipin mo ang sarili mo, ano yung mga nagawa mo, ano yung mga accomplishment mo. Hindi ka nagkaroon ng pagkakataon para makapag-isip ng maigi tungkol sa sarili mo, tungkol sa anong mga nagawa mo sa nakaraan, or ano yung mga dapat mong isipin at ano yung dapat mong gawin para sa hinaharap. So, this is Hermit in reverse. At sa katabi niya is itong 5 of Swords. Hindi ka nagkaroon ng pagninilay-nilay sa sarili mo para isipin kung ano yung dapat mong gawin at ano yung mga nagawa mo na, ano pa yung dapat mong planuhin, kasi magulo yung isipan mo. Meron talagang ibang bagay na gumagambala sa isipan mo to the extent na hindi ka naging malaya kagaya nito na masayahin siya. So, pinapaalala ka ng universe na you need to live in the moment. Kasi kapag kung ikaw ay nakafocus lang dito sa kasalukuyan nating pangyayari sa present, hindi ka makapag-isip ng mga masakit na karanasan sa nakaraan, at hindi ka rin magiging puno ng bahala sa pag-iisip sa anong mangyayari sa hinaharap. Okay? So, hindi ka nagkaroon ng self-reflection dahil meron pang ibang mga kaisipan na gumagambala sa isipan mo. Parang sila ang nagiging dahilan ng mental blockage at sa iyong isipan. Okay? So, and in between, the Hermit mode in reverse at saka 5 of Swords is ito. Swords. This is an intellectual air energy. May kinalaman ito sa Aquarius. So, maaaring meron kang Aquarius sa chart signs mo. Okay? And this is saying na kailangan mo ring balansehin yung heart chakra mo. So, dahil hindi ka nagkaroon ng pagkakataon para magnilay-nilay dahil may iba pang bagay na gumagambala sa isipan mo, so na-miss mo yung oportunidad, no? Kasi nawalan ka ng control sa sarili mo in terms of mental
mental clarity mo. Hindi mo na-achieve yung mental clarity dahil somebody or something is causing you mental blockage. Okay? And the result is that you miss the opportunity to manifest and to attract finer things in your life. And with that, ito tayo sa the Knight of Cups. Wow, this is emotional water pala. Pero in reverse siya. So ibig sabihin, hindi ka nagkaroon ng pagkakataon na makikita mo yung isang tao na emotionally available para sa iyo. Hindi mo siya natagpuan kasi you are mentally disturbed. At dahil mentally disturbed ka, hindi ka nakapag-meditate para makatanggap ng downloads mula sa universe. Actually, ang download na yon ay may kinalaman sa pamamaraan upang matagpuan mo ang taong ito na isang taong emotionally available para sa iyo. Okay? Okay. Ito na ang kasagutan sa sinasabi dito na missed opportunity. Okay? Dahil sa mental blockage na yan, na na-miss mo yung pagkakataon na makatagpo ang taong ito. Okay? At hindi lang mental blockage ang dahilan para hindi mo matanggap yung downloads mula sa universe na may kinalaman sa pamamaraan para matagpuan tong taong ito. Kundi kasi hindi healthy yung heart chakra mo. So siguro sa ngayon ikaw ay may galit sa sarili, may galit sa ibang tao, ikaw ay puno ng pangamba, puno ng takot. Ito ang mga emosyon na nakakapag-gambala sa heart chakra natin. Ito ang dahilan kung bakit hindi magiging healthy at aktibo ang heart chakra. So kailangan nating alisin yung mga negatibong kaisipan sa ating utak at lusawin yung mga emosyon na negatibo kagaya ng galit, pangamba, puot, takot at iba pa. Kasi yun ang magiging root cause or dahilan ng missed opportunity, no? Na dahilan na hindi natin maabot yung pagkakataon na makatagpo itong lalaking ito na maging isang emotionally available para sa atin. Tatanggapin ka at mamahalin. And in between the Five of Swords and the Upright and the Knight of Cups in reverse is this one. Ito ang Nine of Wands in reverse. Nine of Wands in reverse. So, siguro hindi healthy yung heart chakra mo kasi sumusuko ka na sa mga pagsubok na dumating sa buhay mo kasi yung feeling mo mas madali pang sumuko kesa sa lumaban. Okay? So, yun ang dahilan kung bakit na-miss mo yung opportunity at saka or kaya sadyang matigas yung ulo mo kasi nga nagkaroon ka ng mental blockage. Tapos yung mental blockage na yan na naranasan mo, yun ang nag-udyok sa iyo na ikay nagiging matigas ang ulo. Tapos siguro nahihirapan ka na sa mga pagsubok na dumating sa buhay mo.
Actually, may double confirmation na itong Knight of Knight of Swords. Okay? Itong Knight of Swords at saka Five of Swords. Pareho silang intellectual air energies na ibig sabihin meron talagang negatibo na enerhiya sa isipan mo, no? Na nag-iisip ka ng mga hindi maganda. At yun ang nakakaapekto sa buhay mo. So in between Knight of Swords at saka Nine of Wands is the karma card, which is planets. At sinasabi dito, ang planetang ito ay Uranus. Okay, so ito sinasabi, stir up the situation by using be open to new ideas about and invent a way to. Okay. So meron talagang problema sa isipan mo. Nagkaroon ka ng mental blockage at saka yung mental blockage na yan, hindi mo ma-achieve yung mental clarity habang meron pang mental blockage dyan sa isipan mo. So kailangan mo stir up the situation in the sense na pag-isipan mo ng maiki ang mga pangyayari sa buhay mo, pag-isipan mo talaga hanggang sa, I mean, wag kang susuko, no? Isipin mo ang mga pangyayari sa buhay mo, tapos, be willing to accept ideas, be willing to become open-minded, no? Kahit nagkaroon ka ng mental blockage, the best thing you need to do is just be open-minded and be willing to accept ideas from others and make a way to overcome the situation. Tapos dito, ayan, the Knight of Wands. Actually, itong the Knight of Wands, kung titingnan mo, merong tatlong wand. Isa dito, at saka dito. So, tatlo. Isa, dalawa, tatlo, at parang may pang-apat dito sa gilid. So, ibig sabihin, Four of Wands. At saka, yung Four of Wands kasi, may sinasabing, parang bagong community, nagkakaroon ka ng reunion sa lugar na kung saan makikita mo yung mga tao na magiging kasama mo, kaalyansa mo, pamilya mo, nagkaroon kayo ng reunion or pagsasama. Tapos, ipinagdiwang nila yung pagdating mo sa lugar na yon. At isa pang confirmation is, nakakita na ako ng kabayo. Okay? Itong kabayo na ito, at saka kabayo dito mula sa Knight of Cups, at saka kabayo dito sa Knight of Swords. Tatlong kabayo ang nakikita ko dito. Ano kayang kahulugan ng kabayo? Sa ngayon, hindi ko pa alam. I'll figure out anong ibig sabihin nito. So, ibig sabihin, magaganap sa buhay mo ang isang pagkakataon na makakapunta ka sa ibang lugar, tapos yung lugar na yan ay matatagpuan mo or makakasama mo yung mga tao na tunay na nagmamahal sa iyo, tunay na may mabuting intensyon sa iyo, ipinagdiwang nila ang iyong pagdating, parang reunion, parang kasalan or parang celebration. Hindi ko alam, pero masaya siya kasi na-feel niya na dito siya napabilang, no? Dito siya nabilong. Tapos actually, itong kabayo mula dito sa Knight of Cups, parang sinasabi dito na kung makakapunta ka sa lugar na yan, posible na
mahahanap mo si the one, no? Yung taong tunay na nagmamahal sa iyo, ibibigay sa iyo itong bulaklak na ito. Not literally bulaklak, pero parang may ibibigay siya sa iyo. Maaring ang ibibigay niya sa iyo ay pagmamahal or pag-unawa or um, respeto para sa iyo. Okay? So, makakapunta ka sa lugar na yan kung ipagpapatuloy mong gawin yung bagay nga ikasisiyan ng iyong kaluluwa. Okay? Yung talagang kapag gagawin mo ito, actually, magkakaroon ka ng oportunidad. Magkakaroon ka ng maraming oportunidad. Siguro magkakaroon ka ng panibagong trabaho. Tapos dito, magkakaroon ka ng panibagong mga kaibigan. Tapos sa ikatlong one, sinasabing magkakaroon ka ng, makakapunta ka sa ibang lugar. Okay? At magiging masaya ka. At sa pang-apat na one naman, parang sinasabi dito na matatagpuan mo na si the one. Okay? Yun. So, kung ano man yung ipinapagawa ni universe sa iyo, hindi ko alam. Parang kayo lang dalawa ng Panginoon ang may alam. So, kailangan mo talagang gawin yun. Tapos, in between, Knight of Cups at saka Knight of Wands is ito. Three of Pentacles. Okay, ito na yung confirmation, no? Parang clarity na sinasabi dito sa Four of Wands. Kasi itong Four of Wands, maaring kasalan, bunyag, family reunion. Pero ang Four of Wands na ito, sinasabing ito ay isang kolaborasyon na may kinalaman sa pag-asenso, no? Sa pera or negosyo. Okay? So, pinapaalala ka dito na kapag darating na yung oportunidad sa iyo, na makakasama mo tong mga taong ito, huwag kang matakot sa kanila, wag mong wag mong i-decline yung oportunidad na makakasama sila kasi actually kinakailangan kanila at kailangan mo din sila para sa pag-asenso ng buhay mo. Because imagine, only if you meet this opportunity being with them, magkakaroon ka ng panibagong trabaho, panibagong oportunidad, magkakaroon ka ng panibagong kaibigan, magiging masaya ka dahil nakakapunta ka sa ibang lugar at saka mahahanap mo na si the one. So, pinapaalala ka dito na kung darating man ito sa buhay mo, huwag mong sayangin ang oportunidad. Makipag-collaborate ka sa kanila, no? Tulungan mo sila at tutulungan ka din nila para makaahon ka sa isang sitwasyon na totally stuck ka na. So, ito ang oportunidad na ito ang maghatid sa iyo sa rurok ng pag-asenso. Kasi sa itaas nito, through sa samahan na ito, magkakaroon kayo ng success, no? Yung Three of Pentacles kasi ay material, earth energy. So may kinalaman ito sa pera. So only if tutulungan mo sila at tutulungan ka din nila, nagkaroon kayo ng mabuting kolaborasyon, magiging successful yung business ninyo. Tapos, ayan. And then, in between, Nine of Wands in reverse at saka Three of Pentacles in the upright position is meron tayong karma card na houses. Okay? Tapos yung house na yan is in the third house. Okay? Third house. So, ibig sabihin, makakatanggap ka ng ideya. Tapos, ang mensahe sa iyong kaluluwa ay makakatanggap ka ng ideya na may kinalaman sa iyong misyon sa mundong ito. Maaaring may kinalaman ito sa creative pursuits or isang bagay na ipinapagawa sa iyo ng universe na kailangan mong gawin. Tapos, matatanggap mo ito. Ito ay may kinalaman sa creative pursuits mo, no? Kung nakikita mo, merong papel dyan. Papel. Tapos may telepono at saka pluma or panulat. Ibig sabihin, hindi ka susuko.
manalig ka lang sa Panginoon. Kung hindi mo nakayanan ang meditation, marami pong paraan para i-reveal ng Panginoon ang mensahe sa iyo. So, maaring, the best advice for you is, manalangin ka sa Panginoon, tapos, pagkatapos ng prayer na yan, pagkatapos ng panalangin na yan, makakatanggap ka ng mensahe mula sa intuition mo, no? Using your third eye. Ihahatid sa iyo ang mensahe na yan. Tapos ang mensahe na yan ay sumisimbolo sa telepono na ito. Okay? Parang kinakausap ka lang sa tenga mo. Tapos kapag matanggap mo na, wag kang mag-atubili na isulat yon sa papel at saka, of course, gamit yung ballpen. Okay? Kasi yung download na yan, yun ang kasagutan. Yun ang kasagutan kung sino at ano ang dapat mong gawin na may kinalaman sa sitwasyon mo. Okay? Kasi kapag gagawin mo talaga yun, kung ano man ang mensahe sa iyo, yun ang maghahatid sa iyo dito sa Knight of Wands, no? Magiging successful ka dahil sa creative idea na matatanggap mo mula sa universe. Tapos, ito ang Six of Cups. Wow. Ang Six of Cups kasi, parang pagbabalik tanaw sa nakaraan, no? Yung noon, maliit ka pa lamang, tapos meron kang inaalagaan na isang bagay or tao, may minamahal kang aso, kagaya nito, bilang halimbawa. Tapos, ilan cups ito? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Umabot ng sa paglipas ng panahon, ikaw na ito ngayon, nagiging makisig ka na, punong-puno ka na ng karunungan sa buhay at kaalaman. Minamahal mo pa rin itong bagay na ito. Maaring ito ay pamilya mo, mga mahal sa buhay. Inaalagaan mo sila. Pagbabalik tanaw sa nakaraan. Actually, hindi lahat ng mga karanasan ay karapat-dapat isipin uli or karapat-dapat balikan. Ang babalikan mong mga karanasan ay yun lamang mga karanasan na nakapagpapasaya sa iyong damdamin. Kasi kapag nag-iisip ka ng mga hindi magandang karanasan sa nakaraan, magiging depressed ka lang sa kasalukuyan. So, ang sinasabi dito sa Six of Cups, karapat-dapat mong isipin or ibalik tanaw yung mga karanasan lamang ng ikay masaya kasama yung mga mahal mo sa buhay. Okay? At wag mong isipin yung mga karanasan sa nakaraan na nakapagbibigay lamang sa iyo ng depression sa puso. Okay? Tapos in between, Knight of Wands at saka Six of Cups ay ito. This is the Emperor in the upright. So, ibig sabihin, ito ay the Emperor na positive. That is the Arcana card actually. And let us find out what is Emperor. The Emperor is the one who govern will know responsibilities, burdens, and of course, rewards and honors must be shared. You should accept this as right and good. Measure your actions and do not, measure your actions and do not overrule. And when those you manage may deserve blame and harshness. Practice righteousness. The speech rewards those who deserve it and warn of that awaits those who challenge your authority. Okay, and your life has reached a point at which material
prosperity has been combined with family and work. Your empire is firm and lasting if governed with virtues, justice, and duty to care for the less fortunate. You are able to use the proper amount of force, but only when necessary and when those who do not want to listen to the voice of truth. Sabi dito na hindi ka dapat maging overruling, no? Huwag mong kontrolin ang sitwasyon. Hindi ka dapat maging overruling, no? So do not overpower. Just because you have that emperor energy within you, it doesn't mean that you need that you can overpower everything else. Parang ganon. And next is ito, the Five of Cups. The Five of Cups, pinapaalala ka dito na hindi mo na kailangan makadama ng panghihinayang at pangamba tungkol sa mga pangyayari sa nakaraan at sa kasalukuyan. Okay? Ang dapat mong isipin ngayon ay kung ano ang magagawa mo sa kasalukuyan para makapag-move on ka na sa hinaharap. And in between, Six of Cups and Five of Cups in reverse is this is the Nine of Swords. The Nine of Swords na positive. Nine of Swords na positive. Ano kaya ito? Nine of Swords. Prepare for the last moment of difficulty before the final test. Focus and chase away the fears, the memory of hurts that come from your inner shadows. Your opponents are the frustrations, uncertainties about what to think, how to win, and what to release will feel like. Okay? So, pinapaalala ka muli na hindi mo dapat isipin yung mga mapapait na karanasan sa nakaraan. Okay? This is double confirmation to remind you na wala nang kapangyarihan ang nakaraan sa iyo. Okay? Do not let your present moment be imprisoned by your past. Okay? So, you just have to think positive about the present moment. Live in the present moment and focus for what you can do in order to move on in the near future. Tapos in between them, the Emperor in the upright position and the Nine of Swords na positive is ito. You're at peace with your sexuality. You rejoice in your sexuality and in your own body. Your body is perfect for you in this lifetime. You embrace yourself with love and compassion. Embrace yourself with love and compassion. No matter what happens, always instill to your mind that you love yourself. You are contented of being who you are and you're so proud of yourself. And loving yourself is a way to be equipped in loving others. Okay. Yun ang ibig kong sabihin. Now, the last card from the Lightseer Tarot deck is the Wheel of Fortune. Wow, ang ganda. Okay, so ibig sabihin, kahit ano man ang mangyari, kung destiny mo ito, magiging kapalaran mo talaga ito. Kung ano ang nakasulat sa mga bituin tungkol sa'yo, mangyayari at mangyayari talaga sa'yo. Kung itinadhana ka bilang magiging successful, na kahit ano pa man ang nangyari sa kasalukuyan, kahit gano'ng pakapait yan, mangyayari at mangyayari na magbabago talaga ang takbo ng kapalaran mo na kung saan
itinadhana ka bilang isang successful na beautician, successful na writer, successful na researcher, or successful na songwriter, or even successful na singer or dancer. Okay? So, kapag ipagpapatuloy mo ito, patuloy mong gawin ang isang bagay na nakapagpapasaya ng iyong kaluluwa, no? Sa paggawa mo niyan, sa pagpapatuloy mo sa paggawa niyan, maraming pintuan ang bubukas para sa iyo. At yun ang makapagpapabago ng kapalaran mo, no? Magiging magkakaroon ka ng parang 316 degree na pagbabago sa buhay, no? Aasenso ka, magkakaroon ka ng maraming oportunidad, maraming pintuang bubukas sa iyo. Imagine, magkakaroon ka ng panibagong job opportunity, magkakaroon ka ng maraming kaibigan, makakapunta ka sa ibang lugar, mag-elevate ka, magiging masaya ka, at matatagpuan mo si the one. Okay? Mahahanap mo na si the one. Alright. So, there you have it. And in between, 5 of Cups in reverse at saka the Wheel of Fortune is ito. Justice na negative. Justice na negative. Justice na negative. It is all lost? No. Everything has a cycle. Now is the time to pay your debt. Heal the wounds and understand what happened. You will be judged. You may be accused, but it is not important. Whether you are guilty or innocent, what matters is that you can do now to make things right for yourself and others. Okay? So, maaring nagdusa ka ngayon, naghihirap ka ngayon, pero malalagpasan mo din ito, no? Hindi lahat lahat ng mga pagsubok na dumarating sa ating buhay, hindi naman talaga yan magtatagal sa atin. Parang lilipas lang din yan, no? Parang dadaan lang sa buhay natin. Okay? Tapos, ang judgment na positive ay nagpapaalala sa iyo na kahit inaakusa ka ng ibang tao, kahit inaaway ka nila, or kahit pa man na may nagawa kang mali, hindi pa huli ang lahat para magbago ka. Para ituwid mo ang iyong ituwid mo, gawing tama ang iyong mga ginagawa or gagawin. Okay? Tapos, ito. Affirm this to yourself. Listen with love to your body's message. So, pakinggan mo ang iyong katawan, kung ano ang mensahe. Pakinggan mo kung ano ang ritmo ng iyong katawan, ano ang ipinapahiwatig. Your body is always working towards optimum health. Your body wants to be whole and healthy. You cooperate and become healthy, whole, and complete. Okay? Makikooperate ka sa katawan mo. Gustong-gusto ng katawan mo na mapanatili yung kalusugan, malusog na pangangatawan, pero kailangan din ng cooperation mo. So, kailangan mag-work hand in hand kayo ng iyong higher self at saka iyong katawan para magiging healthy, strong, and happy. So, ang mensahe na ito ay sa buhay mo ay isipin mong mabuti ang sitwasyon at sooner or later, soon as possible, makakatanggap ka ng idea, makakapag-isip ka ng idea kung ano ang dapat mong gawin na nakakatulong sa iyo para malagpasan mo ang sitwasyon. Nagkaroon ka ng mental blockage ngayon, pero hindi yan magtatagal kasi the best advice for you is ipagpatuloy mo lang gawin ang isang bagay na ipinapagawa sa iyo ng universe. Kasi ito ang magdadala sa iyo ng swerte.
apat na pintuan or marami pang pintuan ang magbubukas para sa iyo. Kasi ang creative pursuits na ito na ipinapagawa sa iyo ng universe, ang maghahatid sa iyo sa pag-asenso, no? Isang masagana na estado sa buhay na kung saan makakatanggap ka ng panibagong trabaho, panibagong money earning opportunity, magkakaroon ka ng panibagong kaibigan, makakapunta ka sa lugar kung saan ka masaya, kasama yung mga taong nagmamahal sa iyo, at saka mahahanap mo si the one. Okay, so you need to overcome negative thoughts in your mind and be willing, no? Be willing to receive message from the divine. Okay? Huwag kang mag-atubili na isulat mo agad sa papel kung anong naririnig mo or anong natatanggap mo na mensahe mula sa puong may kapal. Okay? So, ito lang lahat ang masasabi ko sa iyo, my dear Virgo. Let me pray for you. Dear universe, spirits, angels, my sisters, and the celestial team, thank you so much for your message for my dear Virgo. This time, he or she is encountering a stressful situation or depressing to the extent that it feels like it is easy for him or her to give up. But universe and spirits, angels, thank you for your divine intervention in the sense that by receiving the message from you through her intuition and encouraging him or her to do something that can change his or her life. Thank you for that divine intervention. Thank you for helping him or her to overcome the negative energies in his or her mind. Thank you for your guidance and support. Thank you so much for helping her overcome the situation, overcome the mental blockage, the negative thoughts that can cause stress or depression to him or her. Thank you for this Nine of Swords na positive. Thank you so much. Thank you for encouraging Virgo to never give up. Never give up. Thank you for reminding us all what we need to do in this lifetime. Fulfill our mission. Thank you for encouraging us to fulfill our mission. And by fulfilling this, we can receive more abundance and claim the right to become successful, to become happy, secured, and stable. So thank you so much for everything and for being everything and this Xmas to you. Suicide, suicide. Thank you, universe, spirits, angels, messages, and things. Amen. So again, thank you Virgo sa pakikinig and see you in the next reading. Goodbye for now. Love and light.